Isa sa pinakamagandang aktres na nagsimula pa lamang mamayagpag ang karera ay agad na nahinto dahil sa isang malagim na aksidente. Ano ang mga pinagdaanan niya para tahakin ang pagpapaseksi? Totoo nga bang kumalat na balita na sinamantala ng isang embalsamador ang pagkakataong masarili siya? Kilalanin natin ang kabigha-bighaning si Halina Perez. Tara, alamin natin sa history. Ipinanganak bilang si Vanessa May Ann Uri noong 11 ng Disyembre 1981 sa Santa Maria, Laguna. Mas nakilala siya bilang ang aktres na si Halina Perez. Ayon sa artikulo na isinulat ng kolumnistang nakapag-interview kay Halina Perez noong nagsisimula pa lamang ito bilang starlet noong taong 2000, panganay sa dalawang anak ng kanyang magulang na si Rene Uri at Mildred Del Moro. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Sa edad na 4 na taong gulang ay naghiwalay ang kanyang mga magulang at nagdesisyong paghatian ang kanilang anak. Si Halina ay napunta sa kanyang ama habang ang nakababatang kapatid na si Gia naman ay napunta sa ina. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay walang permanenteng trabaho at hindi kayang suportahan ito ang pangangailangan ni Halina, na mas lumala pa nang mag-asawa itong muli. Dahil dito ay kinuha siya ng kanyang lola sa ama na isang retiradong guro. Pinuna nito ang mga pangangailangan ni Halina, pati na ang edukasyon nito. Bagamat mahal na mahal siya ng kanyang lola ay sobra ang paghihigpit nito. Bukod sa curfew at matinding pagdidisiplina ay hindi siya pinapayagang makita ang kanyang ina dahil hindi ito kasundo ng kanyang lola. Nag-aral si Halina sa Santa Maria Academy bago lumipat sa Enverga University bago siya umapak ng high school. Pagdating ni Halina ng first year high school o grade 7 sa version ng K-12 ngayon ay nagdesisyon si Halina na lumayas ng bahay ng kanyang lola upang hanapin ang inang si Mildred na may 10 taon na niyang hindi nakikita. Masaya at buong pusong tinanggap ni Mildred si Halina sa kanyang tahanan. Sa panahong iyon ay nakapag-asawa na din ng iba si Mildred at nagkaroon ng 2 anak. Ngunit di nagtagal ay naghiwalay din sila at sa nakakagulat na pangyayari ay nagkabalikan ang kanyang mga magulang na nagdesisyong magsama muli sa iisang bubong. Ang kanilang muling pagsasama ay nagbunga ng isa pang anak, ang bunso na si John. Ngunit nagsimula na namang masira ang pagsasama ng mag-asawa nang matutong gumamit ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang ama, na sa sobrang lala ay umabot pa sa puntong sinunog nito ang bahay ng sarili niyang ina, ang lola ni Halina na nagpalaki sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito napasama sa sunog. Pumunta ito sa US bilang isang immigrant, ngunit nanatiling hindi pinapatawad ang kanyang anak. Sunod-sunod na gulo ang kinasangkutan ng kanyang ama, na nalulong na sa bisyo hanggang tuluyan na siyang makulong noong ika-26 ng Nobyembre 1998 sa kasong homicide. 17 taong gulang lamang nito si Halina, ngunit ipinaglaban niyang ito ay self-defense at napakawalan noong ika-26 ng Mayo sa sumunod na taon. Ngunit hindi natuto ang kanyang ama. Di nagtagal ay nakulong itong muli dahil naman sa illegal possession of firearms. Taong 2000, sa edad 19 na taong gulang, ay nagsimulang sumabak sa pag-arte si Halina. Sa panahong ito ay nasa Manila na siya nakatira kasama ang kanyang pamilya. Sa taong ito din na pagdesisyonan ng Star Talk na i-feature siya sa isang episode nito, at ang main topic nila ay kung magpagbabati ba nila si Halina at ang ama nito. Hindi pa kilala si Halina at ipapakita pa lang ang kanyang launching movie na pinamagatang Alipin ng Tukso. At sa pamagat pa lang ay alam na nating isang sexy film ito. Sa madaling salita, isang sexy starlet si Halina Perez. I-feature nila ang kwento ni Halina, lalo na ang parte kung saan magkikita sila ng kanyang ama na kasalukuyang nakakulong sa Santa Cruz, Laguna Provincial Jail. Marami silang hindi pagkakaintindihan ng ama at ang pinakamalala sa lahat ay ang pagdedesisyon ni Halina na pumasok sa showbiz bilang isang sexy actress na halos hubot-hubad na. Ang mga tabloid na may litrato niya na nagpapasexy ay kumakalat maging sa loob ng kulungan kung saan nakapiit ang kanyang ama at pinagpapasapasahan ito ng mga inmates na ikinahihiya ng kanyang ama. Ayon sa kolumnistang si Butch Fernandez, unang sinundo si Halina at ang manager nito bago pumunta sa bahay niya. Nang makita niya ang aktres ay una niyang naisip na kung sino man ang nakaisip ng screen name na Halina ay hindi na makakapili pa ng mas magandang pangalan para dito. Tunay ngang kahali-halina ang kanyang ganda. Ang mukha niya ay isa sa pinakamaganda sa buong Asia na kanyang nakita. Nakaupo ito sa pinakadulo ng van, katabi ang kanyang manager na si Isaac Munoz Jr. Maraming nag-alok na makipagpalit ng pwesto sa kanila, ngunit magalag na tumanggi lamang si Halina at naramdaman ni Butch na nahihiya lamang ito. Sobrang mahiyain ni Halina at mukhang mapag-isa. Sa isang stopover sa Starbucks, nakausap
ni Butch si Halina at may pag-aalinlangang nagkwento naman ito ng kanyang buhay hanggang makarating sa showbiz. Nang bumalik sila sa sasakyan para ituloy ang biyahe ay napansin niyang tila pinagsisisihan nito ang desisyon na pumayag na ma-feature ang pagkikita nila ng kanyang ama. Mangiyak-ngiyak nitong sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya." At pagkita nito sa arko ng Santa Cruz ay napabulong siya ng malapit na. Pagdating sa compound ng Santa Cruz Provincial Jail ay kitang-kita sa mukha ni Halina na nais na nitong mag-back out at bumalik ng Maynila. Ngunit huli na ang lahat. Hinihintay na siya ng kanyang ama sa opisina ng isang prison official. 39 na taong gulang na taon lamang ang kanyang ama. Ngunit dahil sa mga naranasan sa buhay, lalo na sa piitan, ay mukhang mas matanda pa ito. Nag-ipon ng lakas ng loob at huminga muna ng malalim si Halina bago bumaba sa van. Ito ang unang pagkikita nila matapos ang 2 taon at kabadong-kabado si Halina. Halos maiyak ang mga nakakita ng reunion ng mag-ama. Matagal na palang napatawad ng kanyang ama si Halina at nagsimula ng maging proud sa kanyang nakakamit na kasikatan. Nang pabalik na sila sa Manila ay labis-labis ang pasasalamat ni Halina sa mga kasamang staff ng Star Talk dahil sa tulong nitong mapagbati sila ng kanyang ama. Ngunit nang nag-stop over sila sa Chowking ng San Pablo, Laguna ay hindi sumama sa pagkain si Halina dahil sa sobrang pagkamahiyain nito at dahil alam ni Butch na walang kinain ng dalaga bukod sa ininom nito sa Starbucks noong umaga. Kaya naman binilihan na lamang niya ito ng Colette's Buko Pie na labis na ipinagpasalamat ng dalaga. Nang magpaalam sila sa isa't isa ay nakipagbeso-beso pa siya sa starlet at sinabihan ng usual na wag mo kong kalimutan kapag sikat ka na. At isang mahiyaing ngiti lamang ay isinagot ng dalaga. Muli siyang nagkaroon ng isang pelikula noong 2001 na pinamagatang Ikapitong Gloria at pagdating ng 2002 ay sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula na siyang sinubaybayan ni Butch. Sa mga naunang pelikula ng dalaga ay halatang may kaunting pag-autubili ito at awkward pa umarte. Ngunit pagdating ng ika-4 nitong pelikula na pinamagatang Biglang Liko ay nagkaroon na ito ng napakalaking improvement. Sa taong ito ay nakagawa siya ng 7 pelikula. Bagamat small budget films lamang ang ginaganapan ni Halina ay lagi naman itong nakakakuha ng top billing at mabilis na nakaka-recover ng kanilang kapital. Kaya naman mula 2001 hanggang 2003 ay halos kada 4 na buwan ay mayroon siyang film showing sa mga sinihan. Ayon pa kay Butch, naiinis siya tuwing tatawaging starlet si Halina dahil kung mahahawakan lang sana siya ng malalaking kumpanya gaya ng Regal, Viva at Seiko Films ay mas kikinang sana ang kanyang bituin. Huling nakita ni Butch si Halina noong 2003 nang muli itong mag-guest sa Star Talk upang i-promote ang isa niyang pelikula. Noon ay mas masigla at mas confident na ang dalaga at kada labas ng kanyang pelikula ay mas sumisikat pa ang dalaga. Ika-4 ng Marso 2004, umattend si Halina ng opening ng Konica Photo Store sa Legazpi City kasama ang isa pang starlet na si Dana Garcel, 18 taong gulang. 6:30 ng umaga. Habang pabalik na ang kanilang grupo sa Maynila ay nabangga ang kanilang van na isang gray Nissan Serena ng isang truck sa may boundary ng Tangkawayan, Quezon at Camarines Norte. Agarang namatay ang manager ni Halina na si Isaac Munoz Jr. at si Halina naman ay nabali ang leeg at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Ang kasamang starlet na si Dana ay nagsabing ang driver na si Domingo Vallejos ay nagmamaneho ng napakatulin at kada liliko ito ay napupunta siya sa kabilang dulo. Nagtamo si Dana ng fracture sa kanyang kaliwang paa. Sa isang phone interview naman ay sinisi ng isa pa nilang driver na si Renato Tambukol ang truck driver na umunoy nag-swerve papunta sa kanilang lane. Ayon naman sa mga staff ng Konica Photo Studio ay successful naman ang motorcade nila at napakaraming fans ang nagpa-picture sa kanya. Ngunit napansin nila na tila may malalim na iniisip si Halina. May lungkot sa mga mata nito kahit na nakangiti pa sa litrato at tila mapanglaw ang inilalabas na aura. Bandang hapon ay na-claim na ng ama ni Halina ang kanyang katawan kasama ang ilan pang miyembro ng kanyang pamilya habang ang kanyang ina naman na nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper ay uuwi ng Pilipinas. Sa isang artikulo sa dyaryo ng Philippine Daily Inquirer na inilabas noong ika-10 ng Marso 2004, ikinagulat ng mga kamag-aral, guro at principal ni Halina ang kanyang pagpanaw, lalo na at inaasahan nilang a-attend ito sa kanilang grand reunion sa darating na ika-1 ng Mayo. Hiniling ng school directress ang pakikiramay para sa namayapang artista sa kabila ng tinahak nitong trabaho bilang sexy star. Kanya
niya ding pinuri ang pagsisikap ng dalaga na iahon ang kanyang pamilya sa hirap. Ang kaklase naman itong si Joanne Robel, na isa ng guro sa eskwelahan, ay sinabing hindi siya makapaniwala na nag-artista si Vanessa, lalo na at bilang sexy star. Inilarawan niya ito noong high school bilang mahinhin, masunurin, palakaibigan, matalino at palasimba, maganda at matangkad, ngunit hindi nila inaasahang aarte ito para sa mga pelikula. Ayon naman sa isang lay minister, dahil sa kasikatan ni Halina ay nakilala ang kanilang bayan. Ngunit may nakakakilabot at nakapandidiring balita ang kumalat. Totoo nga bang may ginawang ang embalsamador sa katawan ni Halina Perez? Kumalat ang haka-haka na ang bangkay ni Halina Perez ay hindi iginalang ng lalaking embalsamador, at dahil hindi nito napigilang mahumaling kahit pawala ng buhay ang katawan sa kanyang harapan ang bangkay ni Halina. Ito ay sabi-sabi lamang at hindi pa napapatunayan. Nakapagpahinga na nga ba si Halina nang siya ay pumanaw? Si Butch Francisco naman ay dumalaw kinabukasan. Ngunit pagdating niya doon ay binalaan siya ni Baby Briones na huwag munang pumasok dahil mayroon ng namumuong tensyon sa pagitan ng mga kamag-anak ni Halina at sa media. Nalabas-masok sa lamay nito, lalo na nang magdala ng malaking equipment ang isang news team na halos napuno na ang kanilang bahay. Ngunit pumunta si Butch doon bilang kaibigan at upang magbigay ng paggalang at pakikiramay. Nakita niyang maganda pa rin si Halina kahit nakalamay ito. Ikinagaan ng kanyang loob na tulog umano si Halina sa sasakyan nang mangyari ang aksidente. Ngunit tila hindi masaya ang mukha nito at tila may kinikimkim na sakit. Marahil ay sa pagtatalo ng kanyang mga kamag-anak sa paligid. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdarasal ay nahagip ng kanyang tenga ang mahinang pagpaparinig ng isang lalaking kamag-anak ni Halina. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil mas prioridad niyang magbigay ng pakikiramay sa ama ni Halina. Sa kagandahang palad ay naalala siya nito dahil sila ang kasama ni Halina sa segment ng Star Talk na pagkasunduin ang mag-ama noong taong 2000. Sinabi nitong kung maaari lang niyang ipalit ang kanyang buhay para sa anak ay gagawin niya. May listahan din ito ng mga taong di umunoy na namantala kay Halina noong ito ay nabubuhay pa. Nasabi din ito ang pagkadismaya sa mga kamag-anak na nakikipaglaban sa mga ari-ariang naiwan ni Halina. Karaniwang nagkakaroon ng pagkakaayos tuwing may namamatay na kamag-anak, ngunit sa kaso ni Halina ay tila mas nagkakagulo pa. Sa 10 ng Mayo 2004, dinala na si Halina sa kanyang huling hantungan bilang si Vanessa May Ann Uri sa Santa Maria Laguna Catholic Cemetery. Nakagawa ng 13 pelikula si Halina Perez bago siya pumanaw. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Halina Perez? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.